Sa palagay niyo ba ay may pagmamahal pa ba si Catherine kay Daniel Padilla? Para sa aking opinion mga kasaway, at nakikita ko na talagang yes, mahal pa ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. Alam niyo ba kagabi, sobra nalungkot ako kasi sobra, alam mo, yung tipo na parang hindi ko kaya din na mag-break yung dalawa. Kasi sobra idol pa talaga sila at fans talaga nila ako since na nagkatambal silang dalawa. Alam mo ba kung ang sakit-sakit nito isipin mga kasawi, na lahat tayo sobrang apektado sa relasyong Katniel, lalo na nag-break sila, nag-statement na sila, kanya-kanya na sila na talagang pinakita nila sa social media na talagang break na sila. Kasi nung dati yung paghihiwalay, diba, nila, hindi pa official, sobra tayong umaasa na sana wag mangyari, sana hindi totoo. Pero dahil hoping tayo na talagang maayos pa yung kanilang tambalan at higit sa lahat ang kanilang relasyon for 11 years. Kung mapapansin ng mga kasawi, dahil mahal na mahal ni Catherine Bernardo pa rin si Daniel. Alam mo ba, pagbabasihan mo ang kanilang statement, dalawa. Alam mo yung sobra akong nalulungkot para kay Kat. Alam mo yung tipo na kaya niya pang ipaglaban. Pero alam mo yung emotional damage. Tapos sobrang nasasaktan siya kahit na alam mo sa sarili niya na sobrang mahal na mahal pa rin niya si Daniel. Pero walang nangyayari kasi hindi ito nagbabago. So, ang nangyayari kasi mga kasabi, di ba, kahit anong tagal ng isang relasyon, kahit na paulit-ulit mo itong pinagpapatawad, pero hindi pa nagbabago ang isang lalaki, kahit pag-aano natin kamahal ang isang tao, alam mo ba, minsan sumusuko talaga tayo. Kasi nga sabi nga nila, ang babae kasi kapag once na ito ay sumuko, ilang beses itong pinag-isipan, ilang beses itong grabe yung binigay na chance para lang magbago ang isang tao. Pero syempre bago ito bumitaw, ang daming luha at daming desisyon sa buhay niya na talagang pinag-isipan niya kung karapat-dapat na ba siyang bumitaw sa isang relasyon, di ba? Kasi siyempre lahat naman tayo kapag once na nag-cheat ang isang tao sa'yo, lalo na yung taong mahal natin. Di ba hindi naman agad-agad tayo bumibitaw? Binibigyan natin ng isang chance, dalawang chance, hanggang tatlong chance, hanggang sa paulit-ulit. Pero pinaulit-ulit pa rin tayong niloloko. Why? Kasi nga, alam ng isang tao na kaya natin silang pagbibigyan. Alam ng isang tao na hindi natin kaya na bitawan siya. Kaya paulit-ulit tayo nasasaktan, di ba mga kasawi? Kung iisipin mo, di ba si Catherine ganun din, na kahit na gusto niya ipaglaban si Catherine, ay kahit na ilang gusto niya ipaglaban si DJ, pero wala na. Ang hirap kaya na makipaglaban sa isang relasyon na alam mong ikaw lang ang lumalaban, tapos yung isa wala na. Diba? Ang hirap ng mga kasal. Tapos ito hindi ka pa rin makabukod, hindi ka makaalis dun sa isang relasyon kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Diba? Alam mo yung mga tipo na parang gusto mong sumigaw, gusto mong ikalat na ang sakit-sakit na nararamdaman pero hindi mo magawa kasi nasa public figure ka. Gusto mong bitawan yung ganito pero hindi mo magagawa kasi lahat nakapaikot sa'yo. So ang ending parang napakasakit nito para sa kanya mga kasal, kasi kahit gusto niyang bitawan ito, wala siyang magagawa kasi tahimik lang siya. At alam mo ba, mapapansin mo, mararamdaman mo talaga na mahal pa rin ni Kat talaga si DJ kasi dun pa lang sa statement niya talaga sobrang sakit nito para sa kanya na alam mong gusto niya pang i-keep, gusto niya pang ihabol ang relasyon nila at gusto niya pang ipaglaban pero hindi niya na kaya kasi nga paulit-ulit na siyang niloloko. At higit sa lahat mga kasal, syempre sino ba naman yung babae na kahit mahal mo pa ang isang tao, na kahit ginawa mo na siyang mundo pero hindi pa rin ito nakontento, ginawa mo na siyang buhay pero hindi pa rin ito nakontento para sa'yo, diba? Ang hirap pa yan na sikat na lang yung malaban pero si DJ wala na. Kaya syempre kahit nga tayo ng mga fans, lumalaban tayo para sa kanila, kung sino man yung nagbaba sa kanila, lumalaban tayo kasi kaya natin na wag lang silang masaktan. Ganun din si Kat na talaga hanggat kayang i-keep, hanggat kaya ipaglalaban niya pero wala pa rin. Pero alam mo, mahal na mahal niya pa rin si DJ pero wala na siyang choice kundi respeto na lang ang kanyang sarili. Kasi kapag once na wala na talaga siya respeto sa kanyang sarili, tingnan mo pa ulit-ulit na lang siyang niloloko. Kaya maganda rin yung ginawa niya na talagang kahit na mahal niya pa rin, na-give up na siya kasi nga wala pa rin itong mangyayari dahil paulit-ulit lang siyang masasaktan nitong mga kasawi. At higit sa lahat, alam mo yung
lahat ng tao, yung bang grabe yung pagmamahal sa Katniel na to. Tapos lahat tayo sobrang apektado kasi nga ayaw natin silang mabuwag. Pero aanhin mo ang isang relasyon kung ikaw na lang. Aanhin mo yung tagal kung ikaw na lang, di ba? Ginawa niya kasi mundo si Daniel. Pinakamahirap mo. Yung talagang lahat ng pagmamahal mo, effort mo, binigay mo sa kanya. Pero ang ending pala 11 years, mawawasak lang din ito. Kung kailan pa sobrang tagal bago lang mawawala, diba? Okay lang sana na kahit 1 year, 2 years, parang hindi ganun kasakit, diba? Pero ang ganito, grabe yung sakit nito mga kasawi. Na alam naman natin kasi na talagang si Daniel Padilla is sobrang sweet sa kanya mga kasawi. Kaya nalaman ko talaga to, grabe. Pero umiyak ako kagabi mga kasawi. Hindi ako nakapokus sa mga ginagawa ko kasi hindi ko sukat akalain na maghihiwalay sila. Alam mo ba, parang sabi ko nga, ay, angkat niya na ang magpapatibay, angkat niya na ang magbibigay na may forever sa showbiz. Sila na yung magiging simbolo ng may forever talaga. Pero yung naghiwalay sila, ay, hindi ko nasabi na, ay, wala talagang forever mga kasabi. Diba? Minsan kasi maiinis ka din talaga sa mga tao na kahit na alam nilang take ng isang tao, pero may mga babae pa rin na pumapatol dito, na alam naman nila na makakasakit pa rin sila. Diba? Napaka-isakit lang isipin mga kasabi. So, yun lang yung aking opinion. So, sana lang talaga mapanindigan ni DJ kung sino man yung babae na talagang pinagpalit mo kay Katrin. Kaya ikaw, Kat, alam ko naman na matibay ka, strong ka, paglaban mo lang, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, kaya mo yan. Kasi alam ko naman na pagsubok lang to para sa'yo. At higit sa lahat, syempre, may tamang panahon siguro na para sa'yo. Kung sino yung tao na darating sa'yo, huwag ka magpadalos-dalos. Lagi mo isipin na siya na talaga dapat. Diba? At syempre maganda rin yung mga kasawi na nagkakaroon tayo minsan sa sarili natin na kahit mahal natin yung isang tao, magkaroon tayo ng respeto sa sarili natin. Kasi kapag once na nagkakaroon tayo ng respeto sa sarili natin, ay magagawa na nating mahalin ito. Alam mo ba, napakalaki ng lingkod ng respeto sa ating sarili kasi kapag once na tayo ay niloko ng isang tao, ay magagawa din natin na palayain siya. Kahit nagaano natin kamahal ang isang tao, ay magpapalaya tayo, magpaparaya tayo. Yun dapat. Kaya nga sabi nga nila, ang totoong nagmamahal ay nagpaparaya. Kahit nagaano pa kasakit yung nararamdaman natin, ay nagpaparaya tayo dahil ayaw na natin ang paulit-ulit tayong nasasaktan at higit sa lahat, napakasakit naman na hindi mo bibitawan yung tao pero paulit-ulit yung sinasaktan nito mga kasawit. Kaya mas maganda na pinapalaya natin yung isang tao at least sa magitan nito masakit man isipin na wala na sa buhay natin. Yung mga nakakasanayan natin na andyan siya, napakasakit isipin na mawawala na siya. Pero alam mo ba bakit? Maganda rin ito mga kasawi. Kasi magpaparaya ka din sa sakit na nararamdaman mo na dinudulot nito sa iyo mga kasawi. Ibig sabihin kapag nagparaya ka, totoo kang nagmamahal. Kasi nga, kahit na mahal mo pang isang tao, ay pinapalaya mo na siya. Pinapalaya mo na rin yung sakit na nararamdaman mo. Alam mo ba mga kasawi, sobrang sakit at talaga akala ko nga sila na talaga forever at sila na talaga yung ikakasal kaya sobrang nalulungkot ako. Kaya kagabi pa lang, parang ayaw ko talaga na, sabi ko na gano'n. Grabe, parang ang sakit parang buong mundo yata nakaano dito sa kanya na to kasi ganun talaga sila kalakas sa fans, kalakas sa mga tao at higit sa lahat. Ito kasi yung tambalan na napaka-wholesome, parang kala natin perfect couple na sila. Pero sa isang love, mawawala lang rin pala ito, di ba? Sa lahat talaga. Sabi ko nga, di ba, wala talagang permanent ang pagmamahalan. Maaaring mababago ito, hindi man ngayon, bukas, makalawa, wala na. Kaya kailangan kapag nagmahal kayo, kailangan magiging balance lang ito mga kasawi. Huwag ibugis lahat kasi sabi ko nga, walang permanent sa mundo at walang lahat ay nagbabago mga kasawi. So, yan lang po yung aking opinion. Alam ko para kay Katrin, sobrang mahal niya pa si Daniel pero binitawan niya na lang kasi nasasaktan na siya. Hindi niya na kaya na mabuhay pa. Hindi niya na kaya na nasasaktan pa siya.
sa piling ni Daniel dahil pinapakita naman ito ni Daniel na wala na siyang halaga. At syempre, ikaw ba naman na babae, paulit-ulit ang sasaktan. So, bitawan mo na para at least nakabitaw ka na rin sa mga sakit na nararamdaman mo. Diba, mga kasawi? So, yan lang mga kasawi ang lungkot isipin. Ayaw man natin wakasan ang Katniel. Ayaw man natin na maghiwalay sila, pero kailangan natin tanggapin na eto na yung katotohanan at kailangan natin tanggapin na wala na talaga sila at higit sa lahat ay merong hangganan. At least habang maaga pa ay nalaman na ni Catherine na hindi karapat-dapat si DJ para sa kanya. May tamang tao na para sa kanya. Hindi man ngayon, pero someday makakita din siya ng lalaki na karapat-dapat sa kanya, mga kasawi. Yan lang po yung aking komento, mga kasawi, at opinion ko sa pag-break up ni Katniel. Alam mo ba, mga kasawi, kaya ayoko talaga mag-scroll ngayon sa lahat ng social media, mapa-TikTok, Instagram, lahat-lahat, Twitter, at saka syempre Facebook. Parang pag tuwing nakikita ko yung video nilang dalawa, alam mo, umiiyak talaga ako kanina nga, tinatawanin ako ng mga katrabaho ko kasi nga, syempre, habang nag-scroll kasi ako, pag nakikita ko yung nila, naiiyak ako, umiiyak ako kasi nga, ayoko tanggapin sa sarili ko na talagang wala na sila. Pero syempre, kailangan natin mag-move on, kailangan natin magbuhay na talagang wala na sila sa atin, wala na magpapakilig na isang Katniel kasi ending na talaga. Masakit man ito tanggapin, pero yun ang katotohanan na kailangan natin tanggapin na lahat ng tao ay merong ending, na lahat ng tao ay meron talagang wakas. At higit sa lahat, hindi naman kasi natin pwedeng sabihin na hindi pwede. Kaya talaga lahat ng tao ay nagbabago ng pagmamahal. Hindi talaga permanent ito. Kaya kanina sobrang sakit, mga kasawi, kapag napapanood ko, umiyak ako kasi siyempre nalulungkot ako kasi ayoko talaga na maghiwalay sila. Tapos siyempre, simula yung anak ko pa lang yung panganay ko, idol na idol ko na talagang dalawang yan. Inaabang ako lahat ng movies, lahat ng mga serye nila, talaga naandyan ako, kahit na busy-busy ako, nanonood talaga ako kasi sobrang idol na idol ko sila. Kaya pag na-scroll ko talaga lahat na nakikita ko, ayokong tingnan. Umiiyak ako, mga kasabi, kasi ayoko talaga. Ayoko umiyak kasi nasa harap na ako ninyo, pero alam mo yung pakaramdam ko kagabi nga, yun nga, umiyak ako. Parang hindi ko talaga kaya na hiwalay na sila, pero kanina umaga ulit nag-scroll ulit ako, naiyak na naman ako, pero sabi ko nga eto na talaga, wakas na. So wala tayong choice, kailangan natin mag-move on. Lahat na nagmamahal sa Katniel, kailangan natin tanggapin na wala na talaga sila, para at least madali natin tanggapin sa buhay natin na as in wala na talaga ang Katniel. Pero